cabinet official lobbied for raided Pogos. Oh, very categorical lang sinabi Lobbied. Ibig sabihin, nililigaw. O, ganun. Sabi, the PAGCOR said on Saturday that a former high-ranking cabinet official had been lobbying for granting licenses to illegal Pogos which have been recently raided. So, ang nilalabi, mga kotsero, ay magkalisensya itong mga illegal na Pogos. Yun yung nilalabi. PAGCOR Chief Alejandro Tenco said in a statement that he would reveal the identity of the former cabinet official as well as the circumstances that led to the proliferation of illegal and criminal offshore gaming operations in the proper forum. As we are also ready to reveal the roles of other controversial individuals behind this criminal Pogo enterprise, sabi ni Tenco. So, hindi lang pala si Attorney Harry Roque, meron pang iba. Kasi, parang parang may sinasabing, rules. O sabihin, meron pang iba. Other controversial individuals, so meron pang iba. So, sino pa po sila? Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede na kayo magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, kumuha kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. President. Chief Tenco. Chief pala, di pala President. Well, Chief. CEO Chief Tenco. Sino pa ho yung iba? Aminin nyo na kasi, sabihin nyo na lahat. Sabihin nyo na po lahat ngayon. Para po alam na namin. June 30 yan. Okay. Ngayon, kinulit-kulit ng Senado itong si Commissioner Tenco. Si Chief Tenco. Kinulit-kulit nila. Sabi, magsalita ka, pumunta ka dito sa Senate. Pumunta naman sa Senate. Si Chief Tenco. Ano nangyari? Pagpunta niya sa Senate, sinabi niya na si Harry Roque daw yung naglalabi. si Harry Roque daw yung naglalabi. Former presidential spokesperson Harry Roque served as the legal counsel of the raided Pogos of the latest Pogo Lucky South 99, according to Philippine Amusement and Gaming Corporation Chief Alejandro Tenco. Ang sabi niya, ang kwento is noong 2023, July 2023, nakipag-appointment daw si Harry Roque kay Tenco. Direct kay Tenco. Doon pa lang mga ako dyan. Ba't hindi sila kumausap doon sa nasa ilalim? Like every other business who wants to get a license. Bakit rumekta sila sa pinakamataas sa PAGCOR? Diba? Doon pa lang ginamit mo na yung influenza mo. Diba sa dinami-dami ng kakausapin mo, wala bang assistant si Tenco? Wala ba siyang tao na humahawak ng licenses? Director ng licenses? Wala bang step 1? Kailangan dun ka agad sa pinakamataas. I-skip niya lahat yun. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Ang kinausap niya yung presidente. Dun agad siya sa pinakamataas. Lakas, di ba? Lakas! Aminin natin yun. Lakas. Malakas. Kaya nga labi, July 26, 2023. Nagkaroon ng pagkakataon na bumisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR. Siya po ay nabigyan ng appointment at siya po ay dumating sa aking tanggapan, sabi ni Tenco. Tenco said Roque was with Cassandra Leong of Lucky South 99, adding that they were seeking to settle the license and unpaid arrears of the firm. Really? Kailangan talaga yung EPE, yung chief ng PAGCOR ang kausapin mo para lang masettle yung license? Wala bang mga nasa ilalim? Wala bang tao si Tenco na pwede niyong kausapin? Ayaw niyong dumaan sa usual na proseso?
kailangan dun agad kayo sa presidente o sa hepe. Prior to this revelation, PAGCOR had already disclosed that a former high-ranking cabinet official had been lobbying. Kaya nga lobbying ang sinabi ng PAGCOR. Take note ha mga kotsero, hindi po ako ang nagsabi ng lobbying. Ang nagsabi po ng lobbying si PAGCOR mismo. hindi ho ang ibang tao. Si PAGCOR mismo ang nagsabi niya na naglalobby daw. Tenko insisted that Roque did not pressure PAGCOR to grant license to Lucky South 99. Pero siya lang din daw yung nakikipag-usap at na kung maaari lang ay matulungan si Cassandra Ong, so hindi pa po siya nagpa-follow up noon. Pero narinig din natin doon sa hearing na yun, sa hearing kay Attorney Jessa Fernandez na tinawagan daw yung kanyang office 6 times ni Attorney Harry Roque. At pina-follow up yung license ng Pogo Hub. Diba? So, yan yung natutunan natin yan yung kwento na narinig natin sa PAGCOR. Kinontra yan ni Attorney Hernie Bernie. Hindi naman sinabi na naglobby ako for illegal Pogo firms. Take note ha. Kasi ang sagot niya dito mga kotsero is semantics. Argumento niya is semantics. Ang sagot niya, hindi ako naglobby for illegal Pogo firms. See? Qualified yung statement. Pero kung ganun, kung hindi ka naglobby for illegal Pogo firms, negative pregnant ba yan? So, ibig sabihin, you lobbied for Pogo firms? Legal nga lang during that time kasi may lisensya pa. But nonetheless, you lobbied for Pogo firms. The opposite is true. Kung hindi ka naglobby for illegal Pogo firms, naglobby ka for legal Pogo firms. At the end of the day, naglobby ka pa rin. Naglobby ka pa rin. Yun pa rin yan eh. At the end of the day, naglobby ka pa rin. Nagkataon lang na during that time, hindi pa expired yung license ng Lucky South 99. Ang inilapit nila, hindi sila makapag-renew ng license kasi kulang daw sila sa mga naibayad. Kaya yun ang inilapit nila kay Tenko. Kulang pa raw sila, parang $500,000 yata yung kulang nilang bayad sa PAGCOR. Tapos may binayaran silang $200,000. And then, parang ipinapakiusap yata yung lisensya, something to that effect. Hindi ko alam kung ano yung details ng usapan na yun, pero yun yung kwento ni Tenko. Pinapakiusap yung lisensya. Ang sagot lang naman din ni Tenko, gawin po natin yung proseso. Yun ang sagot ni Tenko eh. Hindi niya sinabi na, hindi, sige ako na bahala dito. Hindi raw niya sinabi yun, daw ha. Hindi raw niya sinabi yun. Kasi mga kotsero, pag sinabi, sige ako na bahala dito. O di, may problema ka. Kaso hindi. Ang sinabi doon ni Tenko, sige, asikasuhin niyo na yung papeles niyo. Punta na kayo sa baba, asikasuhin niyo na yung papeles niyo. Oo, ganun daw. So, tingnan niyo yung sagot ni Attorney Harry Roque, very qualified. Hindi siya naglobby for an illegal Pogo. Sabi niya, this is a complete fabrication and a serious misrepresentation of facts. During Chairman Tenko's testimony, no such statement was made. On the contrary, he confirmed that my intention with PAGCOR was solely to schedule a payment for Lucky South 99, which held a valid license at the time. O, see? Yun yung argumento niya, may valid license pa sa PAGCOR. So, ibig sabihin, naglobby man siya, hindi sa illegal na Pogo. Yun yung kanyang argumento. But, again, the fact of the matter is, he still lobbied for a Pogo. So, nung panahon na may lisensya pa sila, at yung panahon na nag-expire na yung lisensya nila ng October daw kasi na-expire yung lisensya. Ano nang ginawa mo? Nakapag-lobby ka pa rin ba? Ano kayang ginawa ni Attorney Harry Roque? From the time na nag-expire yung license, hanggang dun sa punto na nahuli. Kasi expired na eh. Wala nang lisensya eh. Ano kayang ginawa, no? Kasi siya yung legal representative ng Lucky South 99.
Although tinatanggi niya yan. Ang sabi ni Attorney Harry Roque, in a statement issued Wednesday denied he was a lawyer of Lucky South 99, no? Hindi raw siya abogado. Clarifying that his client was Whirlwind Corporation, a service provider to Lucky South 99. Yun. Dito ngayon tayo pipick up. Haba ng kwento, di ba? Tapos dito tayo pipick up. Dito ngayon tayo pipick up. Bakit? Kasi mga Ojero, yun yung sinagot ng PAGCOR. Anong whirlwind? Walang whirlwind sa usapan natin, ha? Mga kailangan talagang magpaliwanag ni Attorney Harry Roque. Kasi, sinagot siya ni PAGCOR. Sabi, PAGCOR Chief Alejandro Tenco told House lawmakers, kasi may hearing kanina, that his meeting with Roque last year was clearly about Lucky South 99, which at the time was attempting to settle its arrears amounting to $500,000 US. Laki. Ito raw yung yung tinakbo daw nung Dennis Cunanan. Yung $500,000. Anyway, ang punta po talaga nila sa akin was for Lucky South 99. So definitely, with due respect to former Secretary Harry Roque, wala pong napag-usapan na whirlwind doon sa pulong namin. Whirlwind Corporation was never in the discussion. Uy! Kailangan sagutin na ito ni Attorney Harry Roque. Mukhang kailangan na niya umate ng hearing. Although nagsabi siya na na pupunta raw na siya ng hearing sa Senate. Pero dati lang kung kailan mangyayari. Sabi pa ni Tenco, Roque was helping out a client. That was my impression. Patay tayo dyan. Although dinideny pa rin yan hanggang ngayon. Tapos, sinight din ulit ni Tenco yung organizational chart na yung pinakita ni Rizal Tiberos. Na nandoon si Roque na na siya yung nasa legal. Ayan. Ito yun eh. Yan. Harry Roque, legal. Lucky South 99. Attorney Harry Roque, legal. So mukhang kailangan sagutin ni Attorney Harry Roque itong actually, allegation pa ba to? Well, yeah, itong allegation ng PAGCOR. Kaso nga lang, yung evidence is kontra sa kanya. Kasi ito kasi yung sinubmit ng tawag dito, Lucky South 99 sa PAGCOR na dokumento nila. Ito raw yung organizational chart nila. At, pirmado ng abogado nila. Attorney, Jessa Marie Fernandez, Assistant Vice President. Pirmado to ng PAGCOR. PAGCOR yan. Alam niyo mga Ojero, more than this, more than anything else, I think kailangan din magsalita ni Attorney Harry Roque dahil dito sa balitang to. Ito bang PAGCOR ay sang-ayon na tuluyan ng buwagin o tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa bansa? June, handa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na suportahan yung magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gayon din ng Kamara o ng House of Representatives at Senado kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Kung pagtitibayin at tuluyan ng ipagbabawal ang POGOs o tinatawag ng Internet Gaming Licenses o IGLs ngayon, handang sumunod ang PAGCOR dito. Yan ang pahayag ng PAGCOR sa unang pinagsanib na pagdinig ng House Committees on Public Order and Safety at ng Games and Amusements. Isinagawa ngayong araw ang motu proprio inquiry in aid of legislation ng Kamara kaugnay ng mga krimeng iniuugnay sa illegal POGOs, gaya ng human trafficking, kidnapping, torture, online scams, money laundering, murder at iba pa. Ayon sa PAGCOR, susuportahan nila ang anumang magiging pasya ng legislative branch at ng Pangulo sa mga kumpanyang ito. If Congress will pass a law and if the President... Yung convicted na congressman, andyan pa rin. Kailan nyo balak tanggalin yan?
Convicted na yan convicted criminal na yan O baka naghihintay pa sila na maging final yung executor. Anyway. Will order the immediate closure of the IGL industry. We will be supportive of such. We will not be contradicting whatever decisions Congress, Senate, or the President of the Philippines will make. Ilang torture videos o Yun, no? pagpapahirap ang ipinakita sa pagdinig ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nakalap nila sa mga dating empleyado ng POGO. Yan po yung nakatakas, nahuli, at ayan po yung Solid. kanyang inabot. Nakatakip ang mga mukha, humarap din ng ilang nailigtas na POGO workers sa mga ni-raid na POGO hubs sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ang iba sa kanila galing pa sa China, Malaysia at Vietnam. Hirap mang ilahad ang mga pang-abusong naranasan. Ilang katanungan ng kongresista ang sinagot ng mga ito. Were you tortured? Physical abuse or something? Inggong mga illegal POGO workers. Pero ang dinadatnan lang nila, katulad ng nakalipas na pagkakataon sa Bamban, Tarlac, ay nasa lagpas 50. So, inamin ng PAOK na meron ng leakage sa isinasagawa nilang mga raid. At yan ang nais na tuklasin din ng mga kongresista kung nasaan ang suliranin dahil may leakage pagdating sa isinasagawang raid ng mga otoridad sa mga POGO hubs. Pero isa sa mga paraan nga ng PAGCOR na ginagawa ngayon ay lansadin, ibig sabihin hindi na pahintulutan ang anumang hub sa POGO. Yung sinasabing, Rosalie, na illegal na POGO, meron kang binanggit na numero kanina, ito ba ngayon ay ipinasara na o nananatili pa rin ito sa operasyon? Dahil sa kasalukuyan kasi meron nga lang 45 na Philippine Offshore Gaming Operators, dati tinatawag na POGOs, ngayon ay Internet Gaming Licensees o IGLs na. 45 lang yung binigyan ng lisensya ng PAGCOR. Kung dati ay merong daang-daan o ilang daang POGOs na nag-ooperate sa bansa, nagkaroon nga ng re-application para sa lisensya. At ang meron lamang ngayon na may lisensya galing sa PAGCOR ay 45. So yung mga hindi na pagkalooban o hindi nakapasa sa ibinibigay na requirements ng PAGCOR, ito yung mga itinuturing na illegal o nag-underground operation na. At sabi ng PAO, karamihan sa 400 plus na yan na illegal POGOs ay makita dito sa Metro Manila. Pero Wala. ng Visayas, hindi ng Mindanao at sa iba pang bahagi ng Luzon. Okay. Isa na lang, Rosa, yamang nandiyan ka sa House of Representatives. Sa Lunes ay isona na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ganun ka na bang naririnig kung kasama ba itong POGO na i-announce niya na ipagbabawal na sa bansa? O June, kasi dito sa House of Representatives, may mga panukalang batas na inihain. Ilang kongresista ang nananawagan na tuluyan na ngang ipagbawal ang POGO dito sa Pilipinas dahil nga sa mga illegal na aktibidad at mga krimen na iniuugnay sa POGOs. Pero ang natatandaan natin na posisyon ng liderato ng Kamara, partikular na si House Speaker Martin Romualdez, ipatupad ng mahigpit ang batas kaugnay ng POGOs dahil naniniwala siya na pagkatuloy ng ibaban o ipagbabawal ang POGOs sa bansa ay magre-resulta to sa underground operations. Gayun din meron sumusuporta. Kaya House Speaker Martin Romualdez dito, ang ekonomistang mambabatas na si Albay Representative Joey Salceda na pagka tuloy ipinagbawal ang POGOs sa bansa ay magre-resulta nga ito sa mas maraming illegal na POGOs na kung gano'n na mangyayari, walang kapasidad yung ating mga otoridad. That's stupid. Seriously, that's stupid. Yung sinabi na yun ni Kong Salceda at saka ni House Speaker. Implement na lang yun, no? Kasi kapag pinagbawal mo, mag-underground. It's like say, parang ganyan yung sinabi ni Lenny dito. Na illegalize na lang ang drugs. Parang ganun yun eh. Illegalize na lang natin yung drugs para hindi sila mag-underground. Diba? Illegalize lang natin yung drugs para wala nang drug para wala nang crime na drug trade, diba? Ganun din yun eh. Alam na nga na masama. Alam na nga na kahit illegalize mo siya, eto na nga, na-legal eh. Eto na, na-legal ha. Legal na ngayon, legal ang POGO sa Pilipinas.
legal na nga ang Pogo sa Pilipinas, nag-underground pa rin sila. So what makes you believe na kapag nilegalize mo pa ang Pogo, magiging mabait sila o lapasan? Ang stupid. Alam ko may mga fans dito si Martin Romualdez, pero really, that's a stupid statement. And even if PBBM says that is a stupid statement. It will not change it. Ang weird. Sinabi na nga na may social cost ng Pogo. Ang social cost ng Pogo ay nasa 250 billion if I'm not mistaken. Yun yung social cost niya. Ibig sabihin, ito yung nawawala sa Pilipinas annually. Specifically sa tourism dahil sa Pogo. Magkano lang ang pinapasok ng Pogo? Nasa 100 billion annually. Yun ang gano'n. Nasa 100 billion. Do the math. Ano yung i-maintain mo sa dalawa? Yung nagpapasok ng 200 billion o yung nagpapasok ng 100 billion? Huwag natin iban kasi pag binan mo mag-underground sila. Lalo tayo mahihirapan sa enforcement. So, illegalize na rin natin ang Pogo? As if lahat sila ay magpapaligan. Ito nga lang kakasabi lang kanina. Out of the 400 something na Pogo, 40 lang ang nagpalisensya. 10%? 10%? 10% lang ang gustong maging legal out of the 400. Ano nangyari dun sa 90%? Ayaw nila magpalisensya? Supingin talaga dahil mas marami na ang mag-illegal operate na Pogos. So, yun yung posisyon ng liderato ng Kamara. Pero nagbigay siya ng direktiba sa mga komite na ito, katulad ng Games and Amusement at saka ng Public Order, na magsagawa nga ng investigasyon kaugnay ng illegal activities sa mga krimen na iniuugnay dito sa Pogos. Ang pangako niya ay ditindihin o pakikinggan ang lahat ng stakeholders kaugnay nitong Pogos. So, ibig sabihin, gusto muna ng liderato ng Kamara na linisin ang Pogo, yung mga illegal na Pogo, at talagang mamantine yung legal na Pogo na walang krimen na nagaganap. Ganun ba yung Rosalie? Oo, June, kasi nga ang sabi ng mambabatas na si Representative Joey Salceda, yung mga legal Pogos ngayon, nakakatulong yan na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga illegal Pogos na nag-ooperate pa rin sa bansa. Kaya kung tuloy ipagbabawal ang lahat ng Pogos, maaari yung mga legal na Pogos na tumutulong magbigay ng information sa pamahalaan laban sa mga illegally operating Pogos, mas mawawala na makakatulong ang pamahalaan tungkol sa mga mahalagang impormasyon na ito. It's the tail wagging the dog. Oh my God, ano yun? So huwag natin sila ibagbawal kasi sila rin na tumutulong sa atin para mahuli yung illegal. What the F? Trabaho nyo yun? Diyos ko, Joey Salceda. Sino ba bumoboto dito kay Joey Salceda? What the heck? Anong klaseng los? Huwag natin iban kasi kung ibaban natin, yung mga legal na Pogo, hindi na sila tutulong natin para mahuli yung illegal. What? Stupid! Seriously, that's so stupid. Alam nyo, kung sino man bumoto kay Joey Salceda, pagsisihan nyo. Alpay. Alpay daw. Okay, kayo dyan. May taga-albay ba dito sa channel na? Kayo po dyan, mga taga-albay ha. Ayusin niyo po yung boto niyo sa congressman. But anyway, kaya kailangan na magsalita ni Attorney Harry Roque sa involvement sa Lalaki 99. Kasi baka may mga alam siya. I mean, hindi naman natin alam kung yung involvement niya is legal or illegal. I'm sure hindi naman niya sasabihin illegal, di ba? Pero, whatever he knows, kung ano man yung alam niya, kasi nakakausap niya eh. Naihatid nga niya kay, pangalan nun? Kay Tenko eh. Naihatid nga niya kay Tenko. So, kilala niya yung kumpanya. Alam niya yung sistema ng Lucky South 99. So, may pagtulungan na lang nila, diba? Aminin na lang niya kung siya talaga yung legal ng Lucky South 99. O di maipagtulungan siya. Tapos,
sabihin niya lahat ng nalalaman niya. Ano nga lang, hindi ko lang alam kung bound pa sila by the confidentiality agreement. Kasi kung siya talaga yung abogado, I mean, legally, the legal representative of Lucky South 99, bound siya ng confidentiality. Kung kliyente niya talaga sila. Pero kung hindi naman, di ba tulad ng sinasabi niya, hindi naman doon niya naging kliyente sila Lucky South 99. Might as well, hindi ilaglag mo na. Anong alam mo? Anong alam mo na Lucky South? Kasi may mga totoong biktima na. May mga biktima ng torture, may biktima na ng human trafficking, meron ng mga namatay. Legit naman ayun. Habang sinutorture. Putol nga yung ano ng UNTV, baka pinutol na nga. Mas mahaba pa yun. Pinakita rin kasi yung mga torture. Baka tinanggal kasi YouTube. So ayun na anong nalalaman niya? Kasi may mga legit na nabiktima, may mga namatay na. So kung hindi naman siya talaga hindi talaga siya yung abogado, hindi siya legal representative ng Lucky South 99, ng Pogo, at tumulong lang talaga siya doon sa isang transaction na yun, sabihin na niya lahat ng alam niya. Hindi naman pala siya bound by confidentiality. Pero kung hindi, kung bound siya by confidentiality because of the attorney-client relationship, walang ganun. Kailangan yung pumunta sa korte para malaman yung alam niya. But, buti na lang dinidinay niya. So pwede siyang matanong. Nako, palayo-layo pa tatahakin yan. Issue na yan sa po. Sana magkaroon na ng resolution. Kasi sana pagbawal na. Sana ipagbawal na. Yung sabihin. Hindi ako agree doon na sinabi nila na huwag natin ibahan kasi kapag binan mo, mag-underground. Ha? What the heck? Totoo naman yun. Pag binan mo sila, mag-underground sila. Pero that means, mas madali mo na silang mahuli, mas madali nang magkaroon ng calls para hulihin sila. Kasi kung gagawa sila ng special law, banning Pogos in the Philippines, regardless na yun kung paano ka nag-umpisa. Basta malaman lang na ikaw ay Pogo, sarado ka, huli ka. Tapos na ang boxing. Wala nang kwento. Kasi mga kotsero, sa special laws, just the mere act, just the mere violation of the law, regardless of intent, yun na yun, tapos na ang boxing. Diba? Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mere possession. Hindi mo pa ginagamit, ha? Mere possession. Hindi mo ginagamit, hindi mo binibenta. Mere possession. O, nag-violate ka na ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. See? Regardless of intent. Basta nahulihan ka. Tapos. Hindi yan katulad ng mga batas sa Revised Penal Code. Kailangan titignan mo pa yung intent, di ba? Sa special laws, hindi. Wala. Just the fact na nagkaroon ng Pogo sa lugar mo, tapos, yun na yun. Krimen na yun. Nag-violate ka na ng law. Kaya nga sana, etong lower house natin, mag-cooperate for the first time sa Senate. Hindi na nga kayo nagkakaayos doon sa Chacha. Ano naman nangyari sa Chacha? Ay, pagalawin nyo yung Chacha. Pagalawin nyo na yung baso na yan. So hanggang dito lang po muna tayo for